Hello everyone! Welcome back to our channel. Ang tatalakayin natin ngayong umaga ay about sa mga halaman na swerte ngayong darating na taon 2024. Dahil ang taon na darating ay Year of the Wood Dragon. So nagsisimbolo ito ngayon sa kalikasan. Ngayong araw na ito ay isa-share ko sa inyo ang 15 plants na swerte ngayong taon na ito ayon sa Feng Shui expert. Ako ay hindi ako Feng Shui expert, pero ako ay naniniwala. Kaya kung anong meron ako na halaman na sinabi ng mga Feng Shui expert ay yun ang isi-share ko sa inyo kung ano lang ang meron ako. Pero karamihan naman sa ating mga halaman ay swerte ang binibigay at idinudulot sa ating mga nagtatanim. Ang mga ito ay lalong-lalo na sa ating mga babanggitin ay gabay lamang. Dapat lang natin nasabayan pa rin ng pagsisikap, pagtsatsaga, pagdadasal at lalong-lalo na sa mga positibong at paniniwala natin. Dapat positibo lang tayo, di ba? Ika nga, ang swerte ay hindi natin pupulutin lang o hindi darating sa atin na tayo ay wala naman gawa. So, ito ngayon, ang mga halaman na 15 na binanggit ng mga Feng Shui expert at wala naman silang sinabi doon na kailangan buuin natin lahat ng mga halaman na binanggit nila na swerte. At sa mga hindi plantitas dyan, sorry, mga apo ko sa YT at saka mga apo ko naka-18s dyan, pasensya na kayo. At iba muna ang babanggitin ni Lola ngayon. Mamaya na ako mag-a-upload ng iba na gaya ng mga inaabangan nyo. Pero sana mag-enjoy din kayo sa aking babanggitin ng mga plants ngayon. At kahit meron lang kayong isa dito sa mga ito, kung kayo yung mga nakatira sa kondo, pwede na yun. Kasi wala naman sinabi doon na lahat-lahat ng binanggit na halaman ay dapat magkaroon tayo, di ba? Meron lang tayo sa mga binanggit ng mga Feng Shui expert, wala naman silang binanggit na lahat ay kailangan natin bilhin, di ba? Kaya kung ano lang ang meron ako na plant, yun lang din ang isi-share ko sa inyo. Kaya ito, umpisan na natin. At kung bago pa kayo sa aking channel, sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. Okay, so umpisahan natin dito sa number 15. Itong number 15 natin ay si Dracaena fragrans. Ito yung medyo makaluma na halaman na madalas na tawagin natin na fortune plant o tawagin namin na yung mga kaedad ko at saka yung mga ninuno natin o mga lola natin, nag-umpisa na ito na fortune plant ang tawag nila dito sa Dracaena fragrans. At itong Dracaena fragrans na to, nabubuhay din ito sa lilim. At tumatangkad ito ng mataas na mataas. At alam nyo ba ito, pag napabulaklak natin ito, sabi nila mas maswerte daw. Kasi kaya tinawag nila na fragrance. Kasi ang bango-bago niya pagdating sa gabi at kulay puti ang kanyang bulaklak. At saka ito, pag siya naaarawan, nagkukulay gold. So tamang-tama ngayon darating na taon dahil white, gold, and red or white, yellow, and red ang kulay natin sa darating na taon. Kaya tamang-tama ito si Dracaena fragrans o fortune plant. So siya si 15 natin. At susunod, ang number 14 natin, itong si Aglaonema o kaya Chinese evergreen. Ito din ay napubuhay sa loob ng bahay. Huwag natin ilagay sa direct sunlight. Ilagay daw natin sa loob ng bahay natin ito sa pagsalubong ng bagong taon. Wala din binanggit na variety ng Aglaonema dahil napakaraming varieties nito, kundi ang sinabi Chinese evergreen. Ilagay daw natin ito bago sumapit ang bagong taon. Itong Tarragon ay napakabango din ito. Napakaganda rin ang kanyang mga maliliit na bulaklak na kulay yellow.
mga herbs ngayon ay swerte na itanim natin ngayong darating na 2024. Dahil sa mga mahahalimuyak o mababangong mga dahon nila, isa na itong si Tarragon at ang pang-12 natin. Ang pang-12 natin ay fern. Ang fern ay napakaswerte daw ito. Fern na ito ngayong darating na Year of the Wood Dragon. Kasi ang fern na ito, tumutubo lang kung saan-saan. Ang sabi nga nila, huwag aalisin ang fern na tumubo sa ating bakuran. Kaya ito ang isa sa swerte na halaman natin ngayong darating na taon. Ang ZZ plant. Lagi naman itong ZZ plant, di ba? Taon-taon, hindi nawawala ito. Ito ang pang-11 natin, ZZ plant. Ang ZZ plant pwede natin ilagay din sa loob ng ating bahay. Nagle-legi nga lang na gaya nito. Kasi nandito sa lilim lagi. Kaya ang ZZ plant ay napakaswerte. Kasi alam naman natin yung ZZ plant ay maganda sa negosyo, sa mga trabaho. At dapat daw natin ilagay ito sa harap ng ating bahay at saka sa loob ng ating bahay. Kaya itong ZZ plant ay number 11 na swerte ngayong darating na taon 2024 na Year of the Wood Dragon. Okay. At ay number 10, itong jade plant. Ang jade plant na ito ay family ito ng succulent. Sabi nila, swerte ngayon darating na taon. Sabi ng mga feng shui expert, gawa nung ang tangkay niyang malapuno at saka dahon niyang bilog at makapal na sumisimbolo ng barya. Kaya, maswerte ito na tanim natin ngayong 2024 na darating na taon. Kaya, ito ang ating number 10, ang jade plant. O naman, tinatawag ito na jadelet plant. Pang-siyam, dragon fruit. O, dragon fruit na agad, diba? So, nakakonect na agad yung kanyang pangalan sa Year of the Wood Dragon. At ito naman ay madali itong buhayin. Kahit ilagay natin ito sa paso at pagapangin na lang natin sa ating mga wall. Pero, syempre, mas maganda pa rin na kung meron tayo talagang pagtataniman. Pero madali lang itong buhayin para lang din itong cactus. Marami na akong natanim na ganito. Kaya pwedeng pagapangin, pwedeng itanim sa lupa, at pwede rin siyang ilagay sa paso. Pang-8, orchids. At ito ay sumisimbolo din ng prosperity ang orchids. At marami pang iba. Kaya itong orchids ay pang-8 na swerteng halaman ngayong 2024 at Year of the Wood Dragon. Kaya swerte din ito pang-regalo natin. At pag nagregalo daw tayo nito, ay pati tayo ay uulanin ng swerte. Kaya sa mga tatanggap din ay siyempre swerte din sila dahil naregaluhan natin sila. Kaya ang orchids ay swerte ngayong 2024. At ang orchids ay hindi naman lahat mahal. Depende sa orchids. Gaya nito, bigay nga lang sa akin ito ng aking kumare. Bigay sa akin ito ng Mr. and Mrs. Aguas. Itong orchids na ito. Matagal-tagal na to, siguro kung 5 taon meron na, kaya medyo marami na siya. Okay, so ang orchids pala ay hindi lahat mahal. Kung gusto natin bumili para ilagay natin sa ating loob ng bahay o harap ng ating bahay sa magbagong taon, hindi. Marami din murang mga halaman na orchids, gaya ng mga ganito. O, ito. Sa ganito, makakabili na tayo ng 150 pesos. Ito ay isang family din ng orchids. Tawag nga nila dito, dancing lady. Kaya napakaganda rin ito na alagaan natin sa 2024 dahil ang
kulay ng kanyang bulaklak ay kulay yellow. Kaya, ayun, maganda rin ito. Hindi na lang sa variety na bibilhin natin. Kaya, ito ang ating pang-walo na Lucky Plant 2024. Okay, nasa pang-pito na tayo. Ang pang-pito naman na aking isi-share sa inyo na Lucky Plant ngayong 2024 Year of the Dragon ay ang Peace Lily. Itong Peace Lily, walang bulaklak itong inakyat ko dahil ito lang ang maliit ng paso na pinang-i-indoor ko din ito. Kaya ito ang ipapakita ko sa inyo. Pero ang Peace Lily ay napakaswerte daw na ilagay natin sa loob ng bahay ngayong 2024 at sa harap ng ating bahay. Lalo pa ito ay nagbubulaklak ng hugis palad na kulay puti. Kaya napakaswerte daw ang Peace Lily. Ang Peace Lily ay napakamurang halaman ito. 50 pesos lang, pwede na tayong makabili ng maliit na Peace Lily. At kung malapit lang kayo sa akin, bibigyan ko kayo dahil marami na akong halaman na Peace Lily. Ayan. So ito, Peace Lily ay isa sa swerte ngayong 2024. Pang-anim ay bromeliads. Ayan. Ito family ng bromeliads. Yung mother plant niya nga lang ay tapos nang magbulaklak. Kaya, at mga nakadikit din ang aking bromeliads na sa third floor, kaya hindi ko sila mabubuhat. At isa lang ito sa kaya kong buhatin. Ang bromeliads Lucky Plant ngayong 2024 Year of the Wood Dragon, gawa nung mga malapinya niyang dahon at malapinya din ang kanyang mga bulaklak. Maraming pagpipilian ng bromeliads mula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal. Pero sa totoo lang, hindi masyadong mahal ang mga bromeliads. Sa 200 pesos mo ay makakabili ka na ng magandang bromeliads sa panahon ito. Kasi dati nung namimila ko ng bromeliads, 50 pesos lang may bulaklak na yon. Kaya napadami ko na din ito. Napakaswerte daw ang bromeliads ngayong 2024 na Year of the Wood Dragon, ayon sa mga feng shui expert. Kaya kung malapit din kayo sa akin, pwede rin kayong manghingi sa akin ng bromeliads. Nasa Dasmariñas, Cavite lang ako. Si bromeliads number 6. Itong number 5 natin ay hindi rin nawawala ito taon-taon. Ang golden pothos. Ang golden pothos ay nagsisimbolo din daw ito ng dragon dahil siya ay humahaba. Kaya napakaganda rin ito na ilagay natin sa ating sala at sa ating mga palikuran. At naghihikayat din daw ito ng kasaganaan at swerteng pag-ibig. Oh, swerteng pag-ibig. Okay. Isa sa swerteng halaman ngayon, 2024 Year of the Wood Dragon. Ay. Okay. Okay. Pang-apat, itong areca palm. Itong areca palm, mabagal itong lumaki. Kaya, pag naliitan na yung kanyang paso, ililipat natin sa mas malaki para mas mabilis siyang lumaki. Kasi itong areca palm ay sobrang maswerte daw itong panlagay sa ating loob ng tahanan at sa kaharap ng ating tahanan. Dahil ito ay nagbubunga ng kulay pula na tawag doon ay betel nut. At isa pa, sa nakikita natin, kagaya o kamukha ng dahon ng coconut palm ang kanyang dahon na siya naman ang ginagawa na palaspas. Kaya napakaswerte daw itong areca palm ngayong darating na taon 2024 na Year of the Wood Dragon. Ayan. Nasa number 3 na tayo. Ficus elastica o rubber tree. Ito ay isang swerte ngayong darating na taon 2024 Year of the Wood Dragon. Dahil ito ay lumalaking puno ito pag itinanim natin sa lupa. Pero kung wala naman tayo masyadong space, mas okay na nasa paso na lang.
para hindi masyado mabilis lumaki at nabubuhat pa natin na ilalagay natin sa loob ng ating bahay. Gawa nung sabi nga ng feng shui expert, dapat daw ilagay din natin yung rubber plant o rubber tree sa loob ng ating bahay. So, kung may malaki tayong rubber plant na pwede natin ilagay sa harap ng ating bahay, lalong-lalo na ngayong darating na taon 2024, year of the wood dragon. Kaya isa ito na pinapakita ko sa inyo, sinashare ko sa inyo ang aking maliit na rubber plant na lucky for the year 2004. Ayan. Number 2 na tayo. Itong Pachira aquatica ang ating number 2 na ipapakita ngayon. Itong Pachira aquatica o money tree ay napakaswerte ngayong darating na 2024 Year of the Dragon. Lalo pa ito ay nagiging puno pag nagtagal na alaga natin. At maganda itong ilagay sa harap ng ating bahay. Maganda rin itong ilagay sa loob ng ating bahay. Ayun sa mga feng shui expert, ito yung hindi nawawala taon-taon na lucky plant na binabanggit ng ating mga feng shui expert. Mura lang naman ang ganitong halaman kung gusto natin bumili at wala pa tayo nito. Kaya kung gusto naman natin yung mas maganda at mas mahal, marami tayong makikita na variegated ngayon. Variegated ng white o kaya variegated ng yellow. Pero sa akin, ito lang ang meron ako, kaya ito ang sishare ko. Kasi ang mga feng shui expert, wala naman binanggit kung anong variety ang meron tayo na Pachira aquatica. So, pupunta na tayo sa number 1 na hindi rin nawawala taon-taon. At number 1, itong snake plant. Ang snake plant ay isa sa pinakamaswerte na halaman. Taon-taon. Pero, sabi nga ng feng shui expert, napakaswerte din niya ngayong 2024. Dahil sa kanyang hugis espada na dahon at paturo pa itaas. Kaya kung tayo mas masikip naman ang ating paglalagyan, meron din tayong mas maliit na snake plant kagaya nito na table natin sa ating opisina. At kung meron naman tayong pwesto, pwede natin ilagay ito sa ating side na ating bahay na nasa southeast. Kaya maganda itong napakaswerte na snake plant. Gawa ng napakadali siyang buhayin. Pwede rin siyang mabuhay sa tubig lang. Pwede natin putulin yung kanyang isang dahon at ibabad natin sa tubig. At uusbong yon. Kaya huwag kayong mag-alala. Ang ating pinaka number 1 na ipapakita sa inyo na halaman ay napakadaling buhayin. Kaya sa mga hindi plantita dyan na nanonood ngayon, ay hindi ito mahirap buhayin para sa hindi marunong magtanim ng halaman. At uulitin ko, lahat na nabanggit natin dito ay gabay lamang. Kaya sasamahan pa rin natin ng sipag, tiyaga, at dasal. Lalong-lalo na din, samahan din natin ng positibong pananaw sa buhay. At maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat. At advance Happy New Year sa atin lahat. Sana swertehin tayo at hindi lang yun, ulanin din tayo ng magandang kalusugan. Kaya't maraming salamat ulit. See you sa susunod na video. Bye-bye!